Ang pinaka angayan mong hinumduman ninyong kabuntagon, aron di ka mapunta ninyong gituwag devoid of morality, having your conscience seared with a hot iron or a reprobate mind, be saved. Dapat kang maluwas ninyong kabuntagon kung di ka gustong maabot sa punto nga maging devoid of morality. Be saved. The gospel has been preached, nawali na ang maayong balita, gihimo na ni Kristo, ug naanak kita'y maayong balita karon nga ginawali na si Kristo ni paaga sa iyang dugo, giula niya iyang dugo ito sa krus sa Kalbaryo, namatay siya, gilubong siya ug nabanhaw siya aron tagaan kanya siguradong kaluwasan sa imong kalag nga maoy mag-usab sa dagan sa imong kinabuhi. Kasi kalau spesial dikira naman kag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Timothy 4 verse number 2. Huwag basahon linis yung mata. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. So ato sigutan nining kabuntagon, the truth about devoid of morality, or the truth about being devoid of morality. We're living in a day where people, both ordinary religious and political personalities, are devoid of morality. Kung inyong na-remember, there are some religious personalities nga atong na milabay nga mga panahon o mga tuig, bulan, they were put behind bars. So nga priso kining mga political or religious, not only political figure but also mga religious personalities, some of them mga sikat, itong ay diri sa tapit sa Surigao ba itong napita to, asatong napita, Wagkusan, asa to siya area, and also isa diri sa atuang lugar, no? So that indicates nga ang atong panahon karon naka-experience og moral deficiency, naging devoid of morality. And we hope there will be a time na kining mga political figures karon atong makita sa ato ang mga balita involved sa mga corruption. So we are hoping that this we should say famous personalities, mabutang sila sa behind bars, naging priso ning matawanan tungod sa mga kabuang aning klase sa mga tao. A person becomes devoid of morality when they continually reject the truth or reject truth and righteousness. So ang word gito devoid of morality, meaning completely lacking moral sense or conscience. The Bible calls this seared with a hot iron. So ang seared with a hot iron, mura ni siya og kanang puthaw, or kita mopalita og sa ka hinagiban ang pilion nato katong dunay subo, sinubhan.
may agig subo nga naman. Ang puthaw o hinagiban nga dunay subo, dili dali magibang, dili dali mapangag, bisan pag makaigo siya og hard kaning itog hard thing o kaning bato baka another nga kung bakal baka yung maigo, dili siya dali mapangag, dili sila dali magibang. Muna ang ginapili sa mga tao katong sinubhan. I-compare nimo ang usa ka hinagiban sa other hinagiban nga dunay subo, lupigon jud ang isa ka hinagiban sa usa ka hinagiban nga niagig subo, sinubhan. Manang gitog hot iron, giinit, gibaga pa kayo, gibutang siya sa wala gibutang tubig o oil, basta something maging hard siya, kagabi siya kagahi, dili siya dali madaot. Manay mga sinubhan nga mga hinagiban. Palit ka karon mabaligya sa kuan aftermarket o sa pang-uban dia kanang nas binuhat sa mga tawag nila insect China made. Dali ra kay isa lang nimo ka palit kag pangtago diha sa karne nahiban maka kuan gahi nga bukog gibang na bukog na ha. Pero imong ipabuhat diha sa mga blacksmith, pag ipatrabaho nimo diha pagka nindot kay na nga agi nila, pulido. So try to imagine kung mauna karon ang konsensya sa tao, grabe kagahi. Sinubahan ang konsensya, di na madutlan. Di na madutlan ang utok ana. Morning, we are living in a day nga din ang mga tao, ordinaryo man, relihiyoso man, politiko man, ang klase sa personalidad, wala na, devoid of morality. Nga naman, tungod din ang gisulti sa atong gibasa sa Biblia, sa atong text. Kung imo po nang tanaw ng context din ha, he is talking about the latter times. Last Sunday, we talk about sa gituwag og last days, perilous times. Muna itong gi-upload video sa online karon. Perilous times, dangerous times. Kini mo gyapon siya nga passage. Kaparehas lang siya. Iyon sa verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, so he's talking about the latter times. Atong niilabay, last days, perilous times shall come. Then the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. Can you imagine ang hitabo? Some of those people nga nag-involve aning corruption karon, mga religious people. Kanang isa diya kilado kay na nga parte sa usa ka relihiyon, membro sa usa ka o tawag nila pastor sa usa ka religious nga denomination. Dati nakasuhan na siya. Pero nganong nakadagan pagyapon og ana nga posisyon, nganong ambot ang lagi nga o ngano pud nganong nay mobutar. Muna ang gihimo nining mga politiko karon, nakig-merge sila og mga religious denomination. Kanyo if you try to connect the dots, kutob sa mga politiko, maningkamot nga maka-affiliate or naa sila makuha nga mga religious denomination para mo suporta sa ilaha. Labi na relihiyon nga ang ilahang gitawag prinsipyo, black voting. Kana muna ilang gustong atuan nga mga relihiyon nga naman from top to bottom. Ikaw ang pilion, umbot sa ning klase sa mga relihiyon pod. Pero kita dili na may atua. We are do na tay gituwag og tagaan tag freedom to choose. Unsa ray gisulti, unsa atong sabdon sa Biblia mo na ato ang
pagapilion. So sa akong nagsulti atong milabay, di naman ta kapili og good and evil ato ta sa less or so much evil na atong nakita din ha. Now, mao ni ang atong kahimtang karon, we are living in a day nga atong makita ang matag personalidad devoid of morality. Atong tanawon sa Biblia, how does a person become devoid of morality? Nganong naingon ana man siya karon? Sa unsa man ang paagihan, ano ang tao naging devoid of morality? Now, here are several ways a person can become devoid of morality. So, na itong tan-aw nining kabuntagon, o nganong napunta sa usaka inganing sitwasyon, although that is a Bible prophecy, di nato na madibati na nga naman biblical or Bible prophecy, nagsulti na niya na nga there will be a time na moabot jud ning panahon na ang mga tao mahimong devoid of morality. So, atong tan-awon og sa unsang proseso og unsay bali mga ways nganong nahimo silang ingon ani. Number 1, a person becomes devoid of morality, number 1, by protecting the guilty. By protecting the guilty radically or extremely. Muna hinahitabo sa atuang panahon. Completely lack of moral sense and conscience. Wala na konsensya ni mga tawanan ni, buta sabot wala na ni uwaw. Klaro kayo nga ang usa ka tao kurap na, protektahan pa. Mo'y nahitabo. I'm talking about religious aspect, I'm talking about political aspect, or bisan sa mga ordinaryo nga aspeto. Mo ni ang dagan sa panghitabo sa mga ordinaryong mga tao karon. Sa gipanghimo di sa social media, mga ordinaryong mga tao. Ang giprotektaran kanang mga klaro kayong mga guilty nga mga tao. Calling evil good and good evil. Mo na ang makita kasagaran sa Bible. Isaiah 5:20. Kana Isaiah 5:20. Mo ni ang realidad sa ato ang kapanahonan karon. Asa makita ug usa ka henerasyon, it might be this also happens in the past, but sa ato nagitabo po na karon. Isaiah 5 verse number 20. Okay, verse number 20. It says, "Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter." So atong makita din dunay mga tao, dunay mga henerasyon nga gitawag nila ang evil good o ang good evil. Asa man ka makita na? Klarong-klaro na, mata sa mata, papel sa papel,
dokumento sa dokumento, ebidensya sa ebidensya, pero para sila pananaw, maayo nin tuhanan eh. Asa ka makita na? O ang mga tao nga tarong, akusahan po nila, nga muna ang tinuod niya, kurap. Pero pagpangita ang ebidensya, uy, ebidensya. This verse, realidad na sa atong panahon karon. Realidad na sa unang panahon, realidad sa ato ang panahon. Asa kita na? Kung hisgutan na yung ebidensya, awanan tayo ebidensya. Basta siya na parehasa sa tanan. Parehasa na sa tanan, pero taga ikong ebidensya. Kilisod na mag-akusa ng tao. Wala ka ebidensya. Records per records. Documents per documents. Kabalo man tang tanan ta makasala, pero dili na po pariyaan na yung klase sa mga taong devoid of morality. Kanang uwaw ba? Baga na kayog naong. Klaro na kayong korap tungod sa mga ebidensya. Di pagin mo angkon. Kini, ikaduha, covering up sin instead of exposing it. Proverbs 17, verse number 5. Usa ka senador diya sa atuang Senate karon. Protektaran pa ning kriminal, king korap, king dako nga klase sa tao. Ang sana, covering sin instead of exposing it. Proverbs 17, verse 15. Verse 15 says, He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Sa sulti siya, Biblia, He that justifieth the wicked. What is that? Covering up. Asa ka mangita nga 30 ka dato, klaro kayo nga dili gini siya maoy pinaka less or not most guilty nga personalidad, pero ibutang nimo sa witness protection program sa gobyerno. Asa ka mangita diha? Ang bot pasabot di na siya makasuhan kay na siya sa witness protection program. That is cover up. Yung i-post pa kayo nga mo niya, di man ito himuoning di man ito i-enroll sa witness protection program or state witness. Unsa para ma-absuelto sa iya mga nakaw-kaw nga kwarta? Sa klase sa that is one way of covering up. Justifying the wicked. Pero in sa sulti sa Biblia, he that justified the wicked is an abomination to the Lord. Kinsa lay makahimo ana? Kining taong klase devoid of morality. Completely lack of ito moral sense. Mao ni ang atong panahon karon. Dunay mga tao nga gustong i-cover up ang mga kasalanan sa mga tao. I don't know what is behind that, pero sayo ang tao magduda na lang pila na bayad. Can you imagine maghimo ka og investigation, ikaw ang gihimo diha nga huwis, ikaw ang murag nahimong abogado, asa makamangita ana? Gihimo kang huwis, gihimo kang judge, ikaw ang nangabugasya. Instead unta ang huwis maging neutral siya, tan-aw niya ang both pieces of evidence din ha. Di naman noon,
gilabanan naman hinoon ning klaro kayong naakusahan. Mo ning klase sa tao, he that justifieth the wicked. That is one way of covering up sin instead of exposing it. Ang sa sulat sa Biblia, abomination to the Lord. Dulumtanan na siya atubangan si Ginoo. Kung ang makahimo niya ng klase sa trabaho, kining mga taong devoid of morality. Ang konsensya, gahi pa sa batong bantilis, ang konsensya, sama sa puthaw nga asiro, o puthaw nga paagi sa kalayo. Aron malig-on siya. Number 2, kaduha ito makita din by perverting the truth regularly. Or in other words, normal lang sila ang pag-pervert sa truth. Sa kadapita mita, sa kung nagsulti, ordinary nga tao, religyoso nga tao, nasa mga religion, nasa mga religious denomination, or nasa kitong political personalities, ito makita din daghang mga tao nag-pervert sa truth. Especially, kita nata sa spiritual aspect, daghang mga tao nag-pervert sa word of truth. Muna ang daghang pong mga tao ni depart from the faith sa tuang text diha. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Yan naman kay naay mga tao nga nagpervert sa truth. O para sa ila, ordinaryo na lang kaya ng pagpervert sa truth. For example, this is Romans 1:25. Romans 1:25. Ordinaryo na lang nga trabaho sa ila, wa na ikahadlok sa Ginoo. In verse number 25, ito makita din Romans 1:25, it says, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. So ito makita din kung sa itong makita diha, una, twisting scripture. Secondly, spreading lies. Lastly, thirdly, justifying wickedness. Who changed the truth of God, twisting scripture, into a lie, spreading lies. Grabe ning klase sa mga tao. No wonder kung imong basahon din kisa may mga taong nag-change sa truth of God into a lie. Worship and serve the Creator more than the Creator. Maunang wata nagsimba diri kang Maria nga naman, si Maria is a creature, not a creator. But there are denomination nowadays nga ato makita, they worship Mary. That is one way of twisting scripture, spreading lies. Gi-worship, gi-serve ang binuhat kaysa magbubuhat. Klaro kayo na si Maria sa mga binuhat sa Diyos. Manang gitog perverting the truth. Normal na lang sila ang pag-pervert sa truth. Walay kahadlok sa Dios, walay kahadlok sa gisultis pulong sa Ginoo. Ug doon na pa sila guts nga i-rewrite ang word of God. Can you imagine ining klase sa mga tao?
asa ka mangita din ha. Salamat nga doon natin King James Bible. No need for mo nilang modern ang mga vocabulary nga na din sa King James Bible. So, salamat nga doon natin King James Bible. Bahala ng mga modern translator o translation nga ilang gustong kailap sa kalibutan, ilahan ng tulubagon sa Ginoo. But kita as King James only Bible believing Christian, we stick nga book King James Bible. Kaya di ta gusto aning mga klase sa tao nga they are twisting scripture, spreading lies, justifying wickedness. Number 3, anong naging devoid of morality ang tao tungod nining sa by practicing sin repeatedly. Constant repetition. Sa kana siya nga maging ang tao devoid of morality. Nasa isulti sa Hebrews 3:13. Hebrews 3:13. Ang sulti sa Biblia dali sa Hebrews 13. Hebrews 3:13. It says, "But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin." Through the deceitfulness of sin. Kung imong tan-aw din constant repetition of sin. Ato makita din na. Repeated sin hardens the heart until conscience is dulled. Mahimo nga ang konsensya maging dulled. Di na madutlan, habol kayo. O di na kung saan mo tudlo sa pulong sa Ginoo, di na matarong kanuman. Wa nang konsensya, habol na kayo, di na kasabot. Ano man na? Continuous, repetitious, or repeated sin. Pag-practice og sala nga padayon. Kung imong tan-aw ni nga passage, padayon continuous ba, repetitious, repetition sa pag-commit o kasalanan. Muna nga ingon ang Biblia maging hardened, no? You can have a hardened heart, or kung sa ato panultihan karon, gahi na kayo nga kasing-kasing, gahi na kayo nga utok, no? Di na makasabot bisag kung saon. Ano man na? Para ko di pero kung imong tan-awon si pero sa kanunay niyang pag-disobey sa Ginoo. Na isulti ang Ginoo, katong pero pinaagi ni Moses, di siya maminaw. The more niyang gipagahay ang iyang kasing-kasing. Hangtod niabot ang punto nga di na gyud siya madutlan. Niabot ang punto nga bisan ang pulong sa Dios dili na maka-penetrate sa iyang kasing-kasing. Mao na yung panahon nga pero tinakagahi ang konsensya. Mga taong walay uwaw, muna sila ang mahitabo niya na, mahitabo ang tao walay uwaw. Muna problema po sa atong panahon, muna problema sa tuang naso diri karon. Ano man ang mga tao naging walay uwaw nga naman tungod sa repetition sa sala nga ilang ginahimo. Kanunay pabalik-balik nga klase sa paghimo niya ng kasalanan, hangtod naging wala na, di na madutlan, walay uwaw ang klase sa mga tao. Harap-harapan na nga
As ka mangita, klase na yung mga tao. Muna natabo ni Pero. The more niyang gipagahi ang pulong, ayang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, the more siya nga nag-disobey sa Dios. Hangtod na niabot na sa puntong, di na gyud siya madutlan ang iyang kasing-kasing. Maunay, lisod ug dangatan sa tao nga magpagahi sa pulong sa Ginoo. Number 4. Not only by protecting the guilty radically, by perverting the truth regularly, by practicing sin repeatedly, but number 4, by praising the wicked recklessly. By praising the wicked recklessly. Ito sa Proverbs. Proverbs 28, verse number 4. Proverbs 28, verse number 4. It says, they that forsake the law praise the wicked, but such as keep the law content with them. At makita din by praising the wicked recklessly. So recklessly, marag din was na kahibalo nga ato di ay tungod sa pagkadanghag nila, ang ilang pagtalikod sa kamanduan sa Ginoo nagiging nahimong ang resulta niya na is ang pagdaig sa mga taong dautan. Tanawa yung initabo karon sa tuang panahon. Klaro na kayo ang kasalanan, mapay dahigon sa mga tao, asa kamangita man anang klase sa nga naman na kay kining mga tawhana wa nay pagtamod sa pulong sa Dios, but if they look at the word of God, diha sa ilang pagtan-aw, makakabalo ka, makadiscern ka asa ang tinuod o asa ang mali, asay dautan, asay dili dautan. Dili lang ka sa pulong sa Ginoo makahimo og judgment na kining butangan ni dautan kining butangan ni mo ni maayo. Pero wa na gani kay word of God. Kung mupalayo na ka sa word of God, mo ni matawhana, they that forsake the law, kung ilang talikdan ang pulong sa Ginoo, unsay mo sa mga tao to praise the wicked. Klaro na kayong dautan ang gihimo, pero ilang gidayeg nga naman na wa nay pagtamod sa pulong sa Dios. Klaro kay criminal ang nga tao, dahigon gyapon. Nga naman na why word of God sa kinabuhi. Kung naaman po yung mga taong nag-ingon nga reliyoso sila, kay membro sila sa religious denomination, kanang klase sa religious denomination nga nag-praise sa wicked, wa po na'y klarong pagtuo sa Biblia. Nga naman, kung tinud-anay kang magtutuo sa pulong sa Ginoo, nganong i-praise mo yung taong kriminal? Nganong daygon mong taong usa ka dautan ang gibuhat? Ang taong mohimo na katulang taong way kaibalo sa pulong sa Dios. Kadtong mga tao nga nibiya sa they that forsake the law, kadtong mga tao nga nibiya sa balaod, sa pagtulunan sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, katong mga taong nibiya nini sa pulong sa Dios, siya praise the wicked, mo ay matawhana. Pero kung sa ato klaro pa nato ang pulong sa Ginoo, kay balo pa ta what is right and what is wrong, o di pag criminal, pag maayo, mo ay ato ang judgment din admiring, defending, and glorifying sinful lifestyle. Mauna sa atong panahon karon, admiring, wow, defending, ang makipatay pagod. Wala mo komento sa social media, sa mga comment section nga naman. Komento ka o di mayo, bantaan ka, anhedari, as ka mo.
Ang klase sa mga tao ni. Kumintuhan ni mo og mga document sa kuan. Magbanta-banta na. Klase sa mga tao. O ganang yung anak ng klase sa mga tao tungod kay way pulong sa Dios kinabuhi. Kasagaran sa mga taong mahilig magbanta, mo ni mga taong walay Dios kinabuhi, walay word of God kinabuhi. Kaya di na mo'y trabaho sa Kristohanon, di na mo'y trabaho tinudunay nga Kristohanon, luwas na tao, di na mo'y trabaho. Magbanta-banta ta kinabuhi sa tao. No, that's not the work. That is not the Christian way. Pero kini nga klase sa mga komento, it indicates sa pagka-ignorante nila sa pulong sa Dios. Number 5. By promoting injustice. Relentlessly. Micah chapter 3 verse number 11. Micah chapter 3 verse number 11, it says, "The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord, and say, Is not the Lord among us? None evil can come upon us." So sa himo, makita to diha. Promoting injustice relentlessly, but pasabot walay planong muhunong ba? Padayon na lang. Mga sa ito makita din na favoring bribes, oppressing the weak, or exploiting others. Kini bribery. Pero kini ka rampant sa itong panahon karon, bribery. Ngari oh. The priest thereof teach for hire. The prophets thereof divine for money. That's bribery. Ano man, atos panahon nga, ang kwarta ang giila nga Dios tining nga taos ka ato panahon karon. Pag milyonaryo ka, di lang kay milyonaryo ang ilang target karon, bilyonaryo gyud. Dapat bilyonaryo gyud. O di lang gani bilyonaryo, dapat target trilyonaryo ka. Grabe ni klase ng tao na. Mao nang dili nimo ma disregard kini nga kamatuoran nga ang bribery sa tong panahon very rampant. Ano ato nang makita kung ato nang ablihan atong mga ang ato sa libutan sa atong nahitabo sa tong panahon karon, bribery is rampant. Ang lisod ko ng atong justice system o ay kasi itong naakusahan nga taong dato kanang drug lord, kining gambling lord, itong dagang gipamatay nga mga sugarol. Sa ingon sa atong SOG, ang ilahang connection abot na sa
justice system na to. No, imagine na ako, kuya ko tinuod na, grabe kadelikado atong kinabuhian. Ano man, wala na. Sa pulo sa itong hustisya, pwede naman na yung palitong sa kwarta. Una nga, Ginoo oragi mo, kung ano yung matuharan eh. Ginoo oragi mo, sa Biblia, munang di gyud nato mingon nga baka akin ng Biblia, baka akin ng Biblia di may tinuod. Munang pag ingon sa Biblia daghang dato, no? Halos mga dato matug impierno tinuod na sa Biblia. Ano man? Gisulti sa pulong sa Ginoo, tanawan ng mga dato ng mga tao. Pwede ra ring paliton ang hustisya sa ato ang panahon, sa ato ang nasod. Muna ang mga tao usahay mawagtangan na og trust sa ato ang hustisya, sa ato ang mga natungdanan diha sa ato ang justice system. Kay dunay mga tao nga naga-promote og injustice, pinaagi sa pagkahatag mga bribes o mga pag-practice ng bribery. Kung dili ang witness paliton, ang imuhang abogado paliton. Kung pagaygahi ang witness o ang abogado, pwede ang judge ang paliton. Pwede ba na? Posible. Hindi na ito na pwedeng in-neglect ng kamaturan. Ano man? Grabe ang power sa kwarta. Di basta-basta. O nasulat na sa Biblia na ay word of God, yung pamatuhod niya na posibleng iyon ana. Number 6. By persisting in rebellion, remorselessly, kaya bang ang pag-rebelde nila marag wanay panahon nga wanay parte nga mag-remorse o mag-usab man lang sa ilahang mga binuhatan. Wanay plano nga mag-remorse, way planong mag-usab. Ang ilang kasing-kasing puno nas kapungot, bitterness, persisting in rebellion, unang ato makita against God. Grabe ka-rebelde nila, grabe ang pag-rebelde nila sa Ginoo. Refusing correction and rejecting God's words. Ang sa isulti sa Biblia, muna ang pulong sa Ginoo, isulti, God gave them over to a reprobate mind. Tanong sa Romans, balikan ito ang Romans chapter 1. Tungod niining pagka-rebellious sa tao, batok sa Dios. Ang sige mo sa Dios sa ilaha. Sa Romans 1:28. Kung imo nang basahon din na ito nang gibasa gaganina, tungod kay kinimatuhanan nagpaka-ariinon nga wise, mga wise kuno sila nga mga tao, but they become fools. Nahimo mga buang-buang kining mga klase sa mga tao nga naman ginausab nila ang Dios. Ginausab nila ang Dios. Tanawa des 23, and change the glory of the
uncorruptible God into an image, klaro ka na, image, dalagway, o dagway, image, imahin, o imahe, made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beast, and creeping things. Nung pag-abot sa verse number 28, ay mo makita din ha, and even as they did not like to retain God into their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. May naitabo. Imong makita din refusing correction and rejecting God's words. Sa resulta, muda na iyong trabaho, muda na iyong batasan, o sige, iapaad ko, tamo sa, God gave them over to a reprobate mind. Saan ang reprobate mind? Buat pasabot, hopeless. Wala na'y makatabang. Kanang imong utok mo na'y dagan, di na matabangan mo na'y klase sa tao. Devoid of morality. Served with a hot iron. Wa na'y makatabang nimo, hopeless na ka. Wa na'y butang nga maka-change sa imong mind. Munang words sa Ginoo. God gave them over to a reprobate mind. No one can help you. Nga naman, persistent in rebellion. Wala na yung pag-remorse, wala na yung remorse, wala na yung una-una nga, dautan man akong gibuhat. Di man mayo kang gibuhat. Tanawan ng mga tawhana. Klaro na kayo ang ebidensya. Klaro na kayo mga testimonya. Pero sa himo sa mga tao, wala ko nagdawat wala ko kadawat Grabe kayo ka. Daghan na kayo ng testimonya. 1, 2, 3. O sa Bible na, 1, 2, 3 ka testimony sa tao o witnesses nga mo sulti may tungod sa imo Kana sa ingon sa Bible, ligo na nga testimony. Pero sa gibot ni matawaran deny gyapon. Wa ko kadawat ana. Pero kanawang kinabuhi patinda tuwa. Mo ni ang mahitabo, wala na. Bisag ang Dios di na mo tabang. Nga naman ang Dios nagay mismo God gave them over to a reprobate mind. But pasabot, wala na. Morally corrupt ka na yun. Ang sisol sige hopeless ka na. You are depraved. Yung sige na. Wala na yung makatabang ni mo. Against God. Rebellion against God. Rebellion against government. Mismo. Sila nga mga tao nga sa gobyerno, pero sila ang nagpanamastama sa gobyerno. Now remember, government is not sin. Ang gobyerno dili na siya sala. Ang gobyerno that is ordained by God. Isa na siya sa mga institusyon nga gipundar sa Ginoo aside sa family, nagpundar siya og government, nagpundar siya og church. So, in government, ato makita din sa gobyerno, ordain na siya sa Ginoo. So, dili na sayop nga naay gobyerno. Ang sayop, naay mga tao sa gobyerno, ng mga dautan o tinguha. Mga dautan o mga kasing-kasing na din o anang klase sa mga tao. Okay, sa nang sala ako na sa mga tao po, na naman, sige, pili anang mga tawhana. Kaya balot nga mga dunot na. Balik lang gihapon. So do not despise. Despising authority which God ordains. O sana siya?
Romans 13, mabasa nimo din ha. Let everyone. Romans 13. Verse number 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The power that be are ordained of God. So, wala kung imutan din sa heading sa kong Bible, the Christian's relationship to government. Klaro na siya diyan. Gipundar sa Ginoo, gi-ordain sa Ginoo kining gitawag og government para magpadagan. Why sayop din ha? Ang kayop na ay mga tao nga dautan og motibo nga naa sa panggobyerno. Last Sunday gatong nay nag-rally nga mga team. Nagpanghilabot sa mga kabtangan, nagpangnon, nagpangsunog ang mga isunog to sa kasakyanan. Pambuak ang mga salamin atong sugo to. Masaya tabo. Preso. Ano naman? That is not the way. Kung gusto tag changes, alamon ta ba? Sala ramang gyapon na ato ng mga nanghitabo karon din ano naman. Gipili ba to ng mga tawanan o mga balik-balik ko lang, kabalot ta sa una kuha na nakasuhan na sa una, o ganong nakagawas, at kakibalo. Batar lang ipagbalik. Kanang pastor niya, kuhan daw. Kasuhan na, gibutar niya pagbalik. Alik lang niya po yung trabaho. Kaso niya sa una, corruption niya po. Corruption niya po. Number 7. By protecting the guilty radically, by perverting the truth regularly, by practicing sin repeatedly, by praising the wicked recklessly, by promoting injustice relentlessly, by persisting in rebellion remorselessly. Number 7, by punishing the innocent ruthlessly. Isaiah 59:14 verse 14 to 15. Isaiah 59 verse 14 and 15. It says, "And judgment is turned away backward, and justice standeth afar off. For truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Yea, truth faileth, and he that departeth from evil maketh himself a prey. And the Lord saw it, and it displeased him that there was no judgment." It displeases the Lord. Kung kining truth nga na-uncover karon, mamurag yun siya, mabutang lang sa kanto, mabutang lang sa street. Unya, ang mga tao nga involved, dili kabaton og judgment. Resulta sa Ginoo, it displeased the Lord. Muna ang ato makita din ikapito nga party is by punishing the innocent. Kinsa man ang inosenteng mga tao? Kita ng mga tao. Kining mga tao naka-involved karon sa ato na lang ibutang sa atong issue sa atong nasod karon. Kining mga tao naka-experience og mga lunop-lunop sa ilang mga lugar. Kining mga tao naka-experience og mga baha-baha sa ilang mga lugar. Mga inosente na mga tao.
O ganaw naka-experience ng mga tao na kay naay mga taong walay ulaw, way uwaw, mga baga ug naong, imbes proyekto para sa gobyerno, para sa mga tao, para maprotektaran ang ilang kinabuhi, ilang kabtangan, gipangkaw-kaw. What is that? Samara nga gipanisan nila ang mga inosenteng mga tao. Tungod din kagahi sa kasing-kasing ng klase ng mga tao. Ingon ang Ginoo, kung ang truth mabutang lang diya sa street, kung ang truth mag-fail, yun siya, unya ang mga tao nga sinungdan ana, dili makabaton og judgment, siya, it displeases, klaro it displeases the Lord. Unay sulti niya. Verse 15. Siya sa verse number 14. For truth is fallen in the street, the truth faileth, verse 15. And he that departed from evil, katong mga tao nga mubiya unta sa dautan, make it himself a prey, katong mga tao nga mubiya sa aning grupuha kay mga dautan ni, mo na hinoy prey, pasabot, mo na target. Delikado ni mga tao karon nga gusto nga ato ni siya i-expose na ko tanan. Delikado na nga mga tao na. Nahimong pray. Yun siya. And the Lord saw it. Ang Ginoo makakita niya. And it displeased him that turn. That there was no judgment. Kaya yung mga tawanan kung di makasuhan, di makabaton og judgment, di mabutang spesuhan, it displeases the Lord. Unsay kimo, attacking the righteous who expose sin, katong tao nga ni expose sa salaan ng mga tawanan o ilang muna ilang atakihon. Condemning those who stand for truth and righteousness. Naging pray kining mga tao nga gikan sa dautan, nibiya siya kay di siya kaagwantan mo. Dili pare aning isa ka ni gawas atong sa usa ka witness nga ni gawas karon nga way klarong dili ingon ana. Dili nang planted nga witness. Kanang witness nga tinuod. Pagpangutana, nakita na yung affidavit, nakita sa ngalan man sa abogado nga dito. Baka ako nag-notarize, anak. Kanang usa ng klase sa witness, planted. Nganong naana siya, kay doon ay gustong ipahamak, o doon ay gustong protektahan. Klase sa mga tao. Mga kining senador nga nagdadala ana, wala ni. Devoid of morality. Attacking the righteous who expose sin. Ang nag-expose, mo na i-atake. Unya ang protektaran, katong guilty. Most guilty. Di na pwede. A person, kung ato ni summarize, a person becomes devoid of morality not in an instant but through progressive rejection of God's truth. So ang pagkahimo dahil sa tao na ngayon devoid of morality siya, diha instantly, diha nahitabo sa iyang kinabuhi. No. It's progressive. Progressive rejection. So sa iyang kanunay nga pag-reject, nga dili pagtamod sa pagsultis pulong sa Ginoo, sa wa niya pagsunod sa pagsultis pulong sa Ginoo, sa ginagmay progresibo niya nga pag-reject sa word of God, diha naging devoid of morality. In other words, each compromise, cover up, or celebration of evil
erodes the conscience until the person no longer feels guilt or shame. Tanawa sa gitwag Jeremiah 6:15. Jeremiah 6:15. Sa isulti sa Biblia diha, dili na siya instantly or instant na nahitabo sa utok sa tao. Dili. Progressive rejection. Hangtod nga mabot sa punto nga ang tao di na siya kabati o guilt o kauwaw. Jeremiah 6 verse 15. Jeremiah chapter 6 verse number 15, it says, "Were they ashamed when they had committed abomination? Nay, sa Biblia, they were not at all ashamed. Neither could they blush. Therefore they shall fail among men, or among them that fall. At the time that I visit them, they shall be cast down, saith the Lord." Ang presidente ningon atong milabay, mahiya naman kayo, pero kini matawhana, wa na nahiya. Sulti sa Biblia, were they ashamed when they had committed abomination? Yun siya. No, dili siya. Nay. Wala na ni uwaw ni mga tawhanan ni. Baga na kayo mga ikubala na ang mga utok ng mga tawhanan ni. Ikubala na ang konsensya ng mga tawhanan ni. Di na ni madutlan uwaw yung sa pulong sa Ginoo. Wala na uwaw ni mga tawhanan ni. They were not all ashamed. Neither could they blush. Bisan na lang ang taog blush. Dili na na. Wala gani uwaw. Samot na nang mablush. Ano na? Devoid of morality. Served with a hot iron yung sa Bible. In other words, a reprobate mind. Ito na kita yan. That's the truth. When someone radically protects the guilty, regularly perverts the truth, repeatedly practices sin, recklessly praises the wicked, and makita nila, relentlessly promotes injustice, remorselessly persists in rebellion, and number 7, itong makita din na kapito, ruthlessly punishes the innocent. They spiral downward into a life devoid of morality. What the Bible calls having their conscience seared with a hot iron or a reprobate mind. In other words, kini ang tawhana, kini nga klase sa mga tao, devoid of morality, hopeless. Wa na'y makatabang din ang klase sa mga tao. Even God Himself, gitugya nga sila sa Dios into a reprobate mind. Gitugya na sila sa Dios dito sa usa ka depraved situation. Helpless ang klase sa mga tao. Manay, for our viewers, ayaw paabutan nga maging devoid of morality ang imuhang pagkatao. Ayaw paabutan ang imong konsensya seared with a hot iron. Sinubahan. Asiro ang imuhang panghuna-una. Ang angayan mong hinumduman ninyong kabuntagon, ang pinakatambal aron di ka mapunta ninyong gituwag devoid of morality, having a conscience or having your conscience seared with a hot iron or a reprobate mind, be saved. Dapat kang maluwas ninyong kabuntagon kung di ka gusto maabot sa punto nga maging devoid of morality. Be saved. The gospel has been preached. Nawali na ang maayong balita, gihimo na ni Kristo
Ug naa na kitay maayong balita karon nga ginawali na si Kristo ni paaga sa iyang dugo, giula niya iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, namatay siya, gilubong siya ug nabanhaw siya aron tagaan kaniya siguradong kaluwasan sa imong kalag nga maoy mag-usab sa dagan sa imong kinabuhi.